May timbang siyang 180 kilo at nakaka-knockout sa 15 segundo. Right hand. And Kalbo, malaki, naka-shorts na makukulay at mukhang inosente. Pero kapag pinakawalan niya ang kanyang kanang kamao, may natutumba at nawawala ng malay. from right, he goes down. There goes Monaco. Wala siyang depensa o resistensya, pero kinakaya niya lahat ng suntok. Si Eric Butterbean ay hindi isang teknikal na boksingero. Isa siyang sandata ng malawakang pagkawasak na parang bola ng bowling. Ngayon makikita mo ang mga pinakamabangis na knockout, ang mga suntok na sobrang lakas, at ang mga laban kung saan ang higanting ito ay naging isang alamat sa pamamagitan ng puro suntok. Hindi ipinanganak si Eric Esch sa ring o gym, kundi sa Bay City, Alabama. Mataba at mukhang aksidenteng ginawa ang katawan, puro lakas. Bata pa lang ay nagtrabaho na siyang kusinero sa pabrika ng tela. Isang araw, sumali siya sa Toughman Contest para sa premyong $1,000 at maibuhos ang kinikimkim niya. Hindi siya marunong magboxing, pero nang igalaw ang kanang kamao, umingay ang mga tao, sumayaw siya. Oh, two. Jackhammer here. What else could he do? Oh. Henry just Ginawa niya ito ng 56 na beses. pressure-filled situations. Big pressure. Inampun siya ng pambansang telebisyon. Binigyan ng profesional na guwantes, nilagyan ng makabayang makeup, at pinakawalan sa ring. Tawa ng tawa ang mundo hanggang may mawala ng malay. Need something. Oh, big left. I was gonna say him. Nag-debut siya bilang profesional noong Oktubre 18, 1974 sa Auburn Hills, Michigan. Si Doug Norris, ang kalaban, ay may konting karanasan at malas. Sa unang round, si Butterbean ay lumabas sa karaniwang ritmo niya. Mabagal, walang depensa, tinatanggap ang ilang mga jab, pero sumusugod na parang isang mamamatay taong refrigerator. A folk hero, because you know could be living this year. He threw the ring ropes once, despite all the jokes in the beginning. He's got Really nice. Right hand gets to the name and going all over the place. That time, Doug Norris got his head in his Being windmilling by Butterbean, he still has that. He's getting nailed though by Norris. That's not. Sa round 2, nakuha niya ang tamang distansya at pinakawalan ng kurbadang kanang suntok sa panga ni Norris. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris. Myself is Eric Esch. He's his right hand there, and he gets away. Bumagsak ang katawan, namagitan ng referee, at nakuha ni Butterbean ang kanyang unang knockout bilang profesional. At ang sumunod pa ay mas marahas pa. Si Jackie Bird ay hindi basta-bastang kalaban, naging olimpiko siya, mabilis, magaling gumalaw, at mukhang wala siyang balak igalang si Butterbean. Sa simula pa lang, parehong malalakas ang suntok nilang may galit. Walang pag-aaral o pasensya, puro digmaan lang. And Jackie Bird coming right at Butterbean. Point out the Tumama si Bird ng magagandang suntok habang bumabawi si Butterbean ng malalakas at nilalapit ang distansya. Nag-iingay ang mga tao sa bawat palitan. You're going to be able to watch a little taste of what you're going to be able to see. Butterbean opens right up. Bean was doing a little hot dog. Sa ikalawang round, naging malikhain si Bird ng asar at sumayaw. Said we've run 4 round fighters. This is the second. He said we've run 4 round fighters. This is the second. Kinukutya niyang iniling ang ulo na parang sinasabing, iyon lang? And Bean says, come on. It is his style, and he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Sa ikatlong round, sumugod si Butterbean na parang kontroladong tren. 4 rounds with McNeely, and still managed to get him out of there. Bean, no, not Butterbean. Naipit niya sa sulok, ilang hook sa katawan, tapos isang malakas na kanan sa mukha ang nagpatumba dito sa lona. Too much to deflect it. But I think if you get nailed with a 16, you can get out of there. Big right hand, and that dropped him. And I mean dropped. There it is. Good shot. Diretsong knockout, walang apela. Ang ngiti ni Bird ay nauwi sa pagbagsak ng ulo at umatungal ang mga tao. Hindi mabilis o elegante si Butterbean, pero kapag pinabayaan mo depensa mo,
Baka magising ka na lang may doktor sa tabi mo. Umakyat si Richard Davis sa ring na may parehong estratehiya tulad ng marami bago siya. Isin, gumalaw, gamitin ang jab, panatilihin ang distansya. Gagana lang yon pag napagod ang kalaban, pero di ka binibigyan ng oras ni Butterbean. Simula round 1 agad niyang ginawa ang alam niya, mag-pressure. Actually, a tendency to keep imposing on there. Not quite sure if Butterbean's gonna do. Naipit niya ito sa lubid, sunod-sunod ang mga suntok na parang martilyo. Sinubukan ni Davis na umiwas, umiikot, pero natrap siya. Wala nang takas. Butterbean is 120, lost one. Ilang minuto pa lang lumipas ng bitawan ni Butterbean ang kaliwang hook na tumama sa panga. Diyos ko! The left hand, and Davis. And upstairs. Correct. Pero kung si Davis bumagsak sa kaliwang hook, mas malala ang aabutin ni Patrick Graham. Mula sa unang segundo, si Butterbean ay sumugod agad, nag-pressure, sumusuntok, at nagtutulak. Just kind of cave you in, Brett. Earned in his 40-fight tour of duty. The left jab to his repertoire. And if he just throws a hard shot, he can hurt someone. Thunderous right-handers. He might have to give up his big wrestling punches, but he doesn't like. Lumaban si Graham pero sa round 2 isang malakas na kanan ang tumumba sa kanya. Jab, he can do a lot. And Butterbean counter. Sends him to the canvas. You notice that Butterbean actually Bumangon siya, natigilan ngunit nagpatuloy, ngunit saglit lang ang ikatlong round. By Butterbean Love. Butterbean. he looks good. Isang kaliwa sa mukha at isang malakas na suntok sa katawan ang halos nagpalabas sa kanya sa ring. And he winks at George while you're talking to him, and then knocks Graham through the rope. 1-2. Left hook to the top. Right crushing to the body. Bumagsak si Graham matapos tamaan ng kaliwang suntok at malakas na suntok sa katawan. At habang inilalabas siya sa ring, may isa pang pumapasok na walang alam sa naghihintay sa kanya. Mula sa unang segundo, si Butterbean ay naging parang tangke ulit, sumusugod ng walang tigil, sumusuntok na parang gusto niyang butasin ang kalaban. You're gonna feel that way. And he just laughs at Experience that he has against other foes that have been fighting 10-rounders. Umatras si Phillips habang nagtatakip, pero bawat suntok ay parang tunog ng tambol. So far. I think I would be hard-pressed in attendance. Sitting from Rodney, and he starts to get confidence, but that's It's so funny. Sa ikalawang round, ay natin sa ilalim ng matinding presyon. Pinakawalan ni Butterbean ang malakas na kanang suntok sa mukha ni Phillips na agad siyang napabagsak. Ahead, too. See ya. there was the power of Chin up in the air and see ya. Malinis na knockout, walang bilang o duda, panibagong katawan sa lona, di na kinailangang tapusin ang round. At si Butterbean, di umatras kahit minsan. Hulyo 6, 1966, Tunica, Mississippi. Gabing iyon, hinarap ni Butterbean si Kevin Talon. Isang di kalakihang lalaki pero matapang lumaban. Mula sa unang round, ginawa ni Butterbean ang kanyang estilo. Tuloy-tuloy na presyon, umaabante ng walang tigil, at nagpapakawala ng mabibigat na suntok. Kenny Key in front of the main. Bacon. Sinusubukan ni Talon na gumalaw, gumanti, at magpakawala ng mga kombinasyon. Pero sa tuwing sumusuntok siya, doble ang ibinabalik ni Butterbean. Butterbean missing with the right hand, scoring with the left. And make people happy and to, promote himself. But obviously, he wants to keep. Kanya talaga ang round. Walang knockdown. Pero malinaw kung sino ang nanghuhuli. Sa round 2 tuluyan nang nagsara ang bitag. Malakas na kaliwa ang tumama kay Talon. Napayuko siya, nabasag ang depensa. At sa sunod-sunod na suntok, bumagsak siya sa unang beses. How many fights does he have? Well, Talon just got knocked, and Butterbean trying to add his 30-second knockout. And he sends Talon down here in round. Bumangon siyang natitigatig, ngunit ilang segundo lang ay muling bumagsak dahil sa parehong kombinasyon. As he continues to pound the overmatched Talon.
Naligtas siya ng kampana. Pero sa ikatlong round, puro parusa na. Buhay pa si Talon. Pero di na tumutugon. Just look at the track record. You have a great defensive lineman from the Dallas Cowboys. Didn't do too well. Even though of the wide variety, he missed. About Butterbean finding Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal would beat him because he's a bigger guy. He's a big, strong athlete. No, when he gets in the ring, all of a sudden, it's a whole different sport. At 15 segundo na lang bago matapos, inulit ni Butterbean ang kanyang formula. Isang malakas na kombinasyon, huling pagbagsak. Technical na aberya, isang panalo, 2 bagsak, at matinding ending. Ganyan ang malinis na knockout. Marso 22, 1997. Corpus Christi, Texas. Humarap si Butterbean kay Ken Woods, isang kalabang may solid na record at inaasahang tatagal. Ang unang round ay naging pag-aaral. Nagpakawala ng mga jab si Woods habang gumagalaw ng may technique, pero hindi naging epektibo. 15-pound weight advantage. 15-pound weight advantage. That makes To the midsection. Good left jab by Butterbean. Woods comes. Good left jab by Woods. Si Butterbean ay patuloy na umuusad, mabigat at nakakatakot, senyales ng paparating na hindi maiiwasan. not a whole lot, but he's doing okay. So Oh, good left. Good left hook. Ooh, good right. Goes backwards. Rather handily. Sa ikalawang round, natapos agad sa loob ng 1 minuto at 29 segundo. Malinis na right cross ni Butterbean ang tumama sa panga ni Woods na parang maso. Oh, from right. He goes down. it. Tremendous. Look at it from 3 different angles. Look at that. The left chin. Bagsak si Woods, hindi na nakagalaw. Wala nang dagdag na suntok, walang mahabang bilang, agad pinatigil ng referee ang laban, knockout sa isang suntok lang. Puro lakas na puro, kasing simple ng kabrutalan. Panalo na nagpatibay sa alamat. Hindi kailangan ni Butterbean ng bilis, kundi matibay na paa at malakas na kamao. Oktubre 25, 1975 Punch Art Train Center, Kenner, Louisiana. Haharapin ni Butterbean si Pat Jackson, isang kalabang hindi gaanong kilala, pero sabik ang mga tao. Sa unang round pa lang, halata na. Agresibo si Butterbean sa malalakas na suntok, umatras si Jackson, at ginamit ang jab para panatilihin ang distansya. They want to see him brawl with Butterbean. Pinahinto ng referee. Crowd support. Good matter in the Butterbean. In between rounds, Walang knockdown sa unang 2 round, pero naging tensyonado ang lahat sa dulo ng ikalawa. comes in with the overhand right. And Butterbean still having a hard time after round 3. He's going to fall down. Well, exactly. He's a candidate. Nakikita na ang pagod kay Jackson at bumibigay ang ring sa lakas ng suntok ni Ash. And the head will open up. And Pat Jackson is... Interesting thing, Dave, is he hasn't really hurt yet. Pagpasok ng ikatlong round, nagbago ang lahat. Nagpakawala ng matitinding suntok si Butterbean at aksidenteng natamaan ng referee. Bumagsak ang referee at kahit na nakabawi siya, pinatigil ang laban dahil nagpasya si Pat Jackson na hindi na ituloy ang laban at nanalo si Butterbean sa ikatlong round. Hindi ito traditional na technical knockout, pero malakas at hindi inaasahan ng epekto. Hindi tumitigil si Butterbean. Bawat suntok niya, lahat natutumba, pati referee. Noong 1999 hinarap ni Butterbean si Peter McNeely na sumikat sa laban kay Mike Tyson noong 1995. Tinaguriang The Hurricane, kilala si McNeely sa kanyang agresibong estilo at kakayahang idiin ang kanyang mga kalaban mula pa sa simula, kahit na ang kanyang depensa ang madalas na kahinaan niya. Mula sa unang tunog ng kampana, sinubukan ni McNeely na kunin ang inisyatiba sa pamamagitan ng mabilis na kombinasyon ng suntok sa katawan at ulo ni Butterbean. Si Butterbean, gamit ang kanyang pasensya ay naghintay ng tamang oras para tumugon. And we got some words in 6. That should tell you something. Between the two guys, they have 89 wins, and neither of them have won on building up a fight already. Sige, mas palaban kaysa sa isang manika. There's an overhand right by Butterbean. Train a little too much, didn't die or train off life, and can actually come in here and perform. Butterbean and McNeely in. Sa
unang round, sunod-sunod na suntok ni Butterbean ang tumama at nakaapekto kay McNeely. Dahil dito, inawat ng referee ang laban kay McNeely dahil sa technical na knockout. Right hand by Butterbean. That snapped McNeely's head back. Another uppercut. It's all Butterbean. McNeely ready to go. Ipinakita ng panalong ito ang lakas ni Butterbean at ang galing niyang humarap sa presyon mula sa agresibong kalaban tulad ni McNeely. 1 ng Disyembre, 1995 Fantasy Springs Casino, Indio, California. Nakaharap ni Butterbean si Luis Monaco, isang boksingero na may simpleng record ngunit may respeto sa club boxing. Inakala ng promotor na sandali lang ang laban, pero pagkatayo ni Monaco, wala pang 30 segundo ay tinamaan siya ulit at bumagsak. Isa ito sa pinakabrutal at kahanga-hangang panalo ni Butterbean. Sumikat siya sa buong mundo sa wala pang 2 minuto. Pwede siyang tawaging showman o biro, pero pag tumunog ang kampana, seryoso si Butterbean. Maikli ang laban niya, tahimik ang kalaban, kamao niya ang nagsasalita. Lalaking may 400 libra lakas ng martilyo, kaluluwa ng mandirigma at naglalakad na knockout. Hindi man siya naging world champion, siya pa rin ang kinatatakutan sa unang round.